Isang mahinang paghapo. Iyon ang unang senyales. Kasunod nito ay ang mahigpit na pagkapit ng isang pamilyar na kamay sa kanyang braso. Agad na naging alerto ang bawat himaymay sa katawan ni Lika. Ang ingay ng daan-daang taong naglalakad sa loob ng mall ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinis na tunog sa kanyang tainga. Sa isang iglap, hindi na siya si Lika. Siya ay si bodyguard di Malanta at ang misyon niya ay nasa panganib. Lika, hindi ako makahinga, bulong ni Clara. Ang boses nito ay halos hindi na marinig, basag at puno ng takot. Isang tingin lang sa namumutlang mukha at nanginginig na mga labi ng kanyang nakababatang kapatid ay sapat na. Otomatikong kumilos ang katawan ni Lika. Ang kanyang mga pagsasanay ay tila isang likas na ugali na lamang. Ito ang tungkuling ipinangako niya sa kanyang sarili, ang tanging dahilan ng kanyang pag-iral sa mansyon ng mga Dimalanta, ang protektahan si Clara sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, mula sa lahat ng panganib, kahit pa sa sarili nitong marupok na kalusugan. Huminga ka ng malalim, Clara. Dahan-dahan, utos niya, ang boses ay kalmado at matatag, kabaligtaran ng nag-aalab na pag-aalala sa loob ng kanyang dibdib. Huwag kang bibitaw sa akin. Ilalabas kita rito. Hinawakan niya ng mahigpit ang baywang ni Clara, gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay parang isang matalim na kutsilyong humahawi sa siksikan ng mga tao. Excuse me. Padaan. Walang emosyon ang kanyang boses, tanging otoridad. Hindi niya inalintana ang mga masasamang tingin at mga bulong na natatanggap. Wala silang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nanginginig sa kanyang tabi. Nang sa wakas ay narating nila ang isang hindi gaanong mataong pasilyo, patungo sa parking lot, maingat niyang inalalayan si Clara na maupo sa isang bench. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng tubig mula sa kanyang bag at iniabot ito. Uminom ka, sabi niya. Sinunod naman siya ni Clara, dahan-dahang humigop habang unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha nito. Okay ka na ba? Tanong ni Lika, sinusuri ang bawat galaw ng kapatid. Tumango si Clara, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sorry, Ate Lika. Na-overwhelmed na naman ako. Thank you. Hindi sumagot si Lika. Tumayo lang siya, ang postura ay tuwid at alerto, ang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Ang salitang salamat ay hindi niya kailangan. Ang makitang ligtas si Clara ang tanging bayad na inaasahan niya. Nang makita niyang medyo kalmado na si Clara, tumayo na rin ito. Tara na. Uwi na tayo. Nagmamadali silang naglakad patungo sa kanilang sasakyan. Bawat segundo na nasa labas sila ay isang panganib. Kailangan na nilang makauwi. Sa kanyang pagmamadali, mabilis siyang lumiko sa isang kanto at hindi niya napansin ang isang lalaking papalapit. Isang malakas na banggaan. Isang mainit na likido ang tumapon sa puting uniforme ni Lika. Ano ba? Sigaw niya, hindi dahil sa natapong kape kundi dahil sa pagkaantala. Napahawak siya sa braso ni Clara para tiyaking hindi ito natumba. Miss, pasensya na, pero ikaw itong hindi tumitingin sa dinaraanan, sagot ng isang kalmadong boses. Hinarap ni Lika ang lalaki, handa nang magbuga ng apoy. Ngunit natigilan siya nang makita ito. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan na bakat sa suot nitong simpleng t-shirt. Ngunit ang mga mata nito ang kumuha ng kanyang atensyon. Kalmado ang mga iyon, pero may talim, isang uri ng tingin na tila nakikita ang nasa likod ng kanyang matigas na ekspresyon. Hindi ako ang hindi tumitingin, mariing sabi ni Lika, pinipigilan ang inis. May emergency kami. Kaya kung pwede lang, tumabi ka. Ngumisi ng bahagya ang lalaki, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Lahat ng nagmamadali may emergency. Pero hindi ibig sabihin noon pag-aari mo na ang daan. Tumingin ito sa mansa sa kanyang uniforme. Mukhang mas kailangan mo ng tissue kaysa ng abogadong magtatanggol sa'yo. Kumuyom ang mga palad ni Lika. Ang kahinahunan ng lalaki ay mas lalong nagpapainit ng kanyang ulo. Hindi siya sanay na sinasagot. Sa mundo niya, ang isang utos ay utos at ang isang tingin ay sapat na para tumabi ang sinuman. Pero ang lalaking ito, tila hindi siya kilala. Tila wala siyang pakialam. 80. Mahinang tawag ni Clara, humihigpit ang hawak sa kanyang braso. Iyon ang nagpabalik sa katinuan ni Lika. Hindi ito ang oras para makipagtalo. Ang kaligtasan ni Clara ang prioridad.
Walang halaga ang isang aroganteng estranghero. Tinalikuran niya ito nang walang paalam, hila-hila si Clara palayo. Naramdaman niya ang mga mata nitong nakasunod sa kanilang likod, isang tinging tila ng usig, at ipinagsawalang bahala niya ito. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang biyahe pa uwi. Nakapikit si Clara sa passenger seat, habang si Lika naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Ang imahe ng lalaki, ang kanyang mga mata, ang kanyang kalmadong boses, ay pilit na bumabalik sa isip niya. Isang istorbo. Isang di inaasahang abala sa isang perpektong planadong araw. Pagdating sa mansyon sa Alabang Hills, ang nagtataasang gate ay bumukas para sa kanila. Ang malawak at perpektong hardin ay sumalubong sa kanila, ngunit walang naidulot na kapayapaan sa nag-aalab na dibdib ni Lika. Inalalayan niya si Clara papasok ng bahay kung saan naghihintay na ang kanilang ina, si Doña Esmeralda de Malanta. Anong nangyari? Bakit kayo natagalan? Bungad agad ni Doña Esmeralda. Ang mukha ay puno ng pag-aalala habang nilalapitan si Clara at sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Inatake na naman siya, ma'am. Masyadong maraming tao sa mall, diretsong sagot ni Lika. Ang boses ay formal at walang bahid ng emosyon. Tinanggal niya ang kanyang blazer na may mansa ng kape. I suggest we avoid public places for a while. Or if necessary, we need stricter security protocols. Hay, ang anak ko di. Hinaplos ni Doña Esmeralda ang buhok ni Clara. Halika, magpahinga ka na sa iyong kwarto. Inakay nito si Clara paakyat ng hagdanan at naiwan si Lika sa malawak na sala. Pakiramdam niya ay isa siyang kasangkapan, isang bagay na ginagamit kapag kailangan at itinatabi kapag hindi na. Sanay na siya. Ito ang buhay niya. Ilang sandali pa, bumaba si Doña Esmeralda. Lika, tawag nito, maseryoso na ang tono. Tama ka. Kailangan natin ng mas mahigpit na seguridad. Kaya naman, gumawa na ako ng paraan. Kumunot ang noo ni Lika. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? I hired new personal driver. Para sa inyo ni Clara. Someone with a background that can help you. Isang taong mapagkakatiwalaan, paliwanag ng Donya. Isang bagong driver. Isang bagong tao na kailangan niyang bantayan. Isang bagong sakit ng ulo. Ma'am, kaya ko po ang trabaho ko. Hindi ko kailangan ng... Hindi ito isang suhestyon, Lika. Ito ay desisyon ko, putol ni Doña Esmeralda. Ang boses ay may otoridad na hindi matitinag. Pumasok ka na, utos nito, nakatingin sa direksyon ng pinto. Bumukas ang pinto ng opisina ng Donya. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad. Matipuno ang katawan. Nakasuot na ito ngayon ng formal na uniforme ng driver, pero hindi maikukubli ang tikas nito. At ang mga mata nito ang kalmado, ngunit matalim na mga matang tumitig sa kanya kanina sa mall. Nanlamig ang buong katawan ni Lika. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lalaking nakaaway niya, ang lalaking nagdulot ng inis sa kanya, ay nakatayo ngayon sa loob ng kanilang pamamahay. Ang ngisi nito kanina ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon, pero may kislap ng pagkakilala, at marahil, konting aliw, sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Lika na tila siya ang nasukol. Lika, siya si Ramon de Villa. Mon, for short, pagpapakilala ni Doña Esmeralda, walang kamalay-malay sa tensyon na biglang bumalot sa silid. Lumapit ito at tinapik ang balikat ni Ramon. He will be your new partner in ensuring Clara's safety. Tumingin si Doña Esmeralda sa kanya, isang ngiti ang nasa labi, isang ngiting hindi alam ang bigat ng mga salitang bibitawan. Lika, si Mon ang magiging personal driver mo simula bukas. Magkakasundo sana kayo. Tahimik. Iyon ang unang napansin ni Ramon sa mansyon ng mga Dimalanta. Isang katahimikang mabigat at puno ng mga lihim na hindi sinasambit. Sa labas, ang perpektong hardin at ang malapalasyong istruktura ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa loob, sa likod ng mga mamahaling palamuti at makikintab na sahig, mayroong isang malamig na agwat sa pagitan ng mga taong nakatira rito. Naramdaman niya ito kahapon at mas lalo niya itong nararamdaman ngayon sa kanyang unang opisyal na araw. Nakatayo siya sa tabi ng isang makintab na itim na sasakyan, suot ang kanyang malinis na uniforme. Ngunit ang kanyang isip ay hindi nasa trabaho ng isang ordinaryong driver. Ito ay nasa pagsusuri. Ang kanyang mga mata, na sanay nang maghanap ng mga detalye sa isang crime scene,
ay abala sa pag-scan sa paligid. Si Doña Esmeralda, isang reyna sa kanyang trono, na may mga matang laging may bahid ng kalungkutan. Si Lika, ang babaeng bakal, na ang bawat galaw ay kalkulado at ang bawat salita ay matipid, tila isang sundalong laging handa sa digmaan. At si Clara ang pinaka-interesante sa lahat. Ang kahinaan nito ay tila isang kalasag, isang sandatang mas mabisa pa kaysa sa lakas ni Lika. Ilang saglit pa, lumabas na ang magkapatid mula sa malaking pinto. Nauna si Lika, tuwid ang lakad, ang mukha ay seryoso gaya ng dati. Sumunod si Clara, na nakakapit sa braso ng kapatid na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Good morning, Mon, bati ni Lika, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng sasakyan. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Good morning, Maam, sagot ni Ramon, pinanatili ang kanyang boses na magalang at walang emosyon. Binuksan niya ang pinto sa likod para kay Clara, at pagkatapos ay ang pinto sa passenger seat para kay Lika. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, nagsimula na ang biyahe. Tahimik sa unang ilang minuto, tanging ang tunog lang ng makina ang maririnig. Pagkatapos ay nagsalita si Lika, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Clara, inumin mo na ang gamot mo, utos nito, hindi tanong. Mula sa rearview mirror, nakita ni Ramon ang paggalaw sa likod. Inilabas ni Clara ang isang maliit na bote ng tableta at kumuha ng isa. Isinubo niya ito at uminom ng tubig mula sa boteng hawak niya. Okay na, ate, sabi ni Clara, ang boses ay mahina. Ngunit may napansin si Ramon. Isang mabilis at halos hindi mahahalata na galaw. Ang kamay ni Clara na kunwari ibinababa lang sa kanyang kandungan ay bahagyang gumilid. Mula sa kanyang angulo, sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang isang maliit na puting bagay na nahulog mula sa palad nito at gumulong sa ilalim ng upuan. Isang maliit na kasinungalingan. Bakit? Hindi kumibo si Ramon. Itinatak niya ang impormasyong iyon sa isang sulok ng kanyang isipan, katabi ng alaala ng aroganting tingin ni Lika kahapon. Habang naghihintay siya sa labas ng isang gusali kung saan may meeting si Clara, ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang mentor, isang matandang detective na magaspang magsalita pero matalas ang isip. Mon, sabi nito sa kanya noon, habang nakatayo sila sa isang magulong apartment, ang isang crime scene ay isang kwento. Kailangan mo lang matutunang basahin ito. Ang mga kasinungalingan, kahit gaano kaliit, ay laging may iniiwang bakas. Napabuntong hininga si Ramon. Iniwan na niya ang mundong iyon. Ang pagiging driver ay dapat sana ay isang simpleng paraan para takasan ang mga multo ng nakaraan. Ngunit heto siya ngayon, sa gitna ng isang pamilyang tila mas komplikado pa kaysa sa mga kasong hinawakan niya noon. Pag-uwi nila ng hapon, isang pangyayari na naman ang sumalubong sa kanila. Habang paakyat ng grandiosong hagdanan ang magkapatid, nauna si Lika ng ilang hakbang. Si Ramon ay nasa ibaba, naghihintay ng susunod na utos. Nakita niya ang lahat sa perpektong anggulo. Napansin niyang ang mga mata ni Clara ay mabilis na dumapo sa isang partikular na baitang ng hagdan, isang sulyap na wala pang isang segundo. At sa susunod na sandali, ang paa nito ay nadulas sa mismong baitang na iyon. Aray, isang tili na tila masyadong pinaghandaan. Nawalan ito ng balanse at gumulong pababa ng dalawang baitang, sakto lang para magdulot ng drama, pero hindi ng tunay na pinsala. Clara, sigaw ni Lika, ang boses ay puno ng panik. Mabilis itong bumaba at inalalayan ang kapatid, ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Si Ramon ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay hindi naalis kay Clara na ngayon ay umiiyak na sa balikat ni Lika. Ang mga piraso ay hindi nagtutugma. Ang paunang sulyap, ang perpektong tiyempo ng pagdulas. Ang pag-iyak na tila isang signal. Hindi iyon aksidente, sabi ng isang boses sa isip ni Ramon. Iyon ay isang pag-arte. Ihanda mo ang sasakyan, ngayon na, sigaw ni Lika, ang tingin ay galit na nakatuon kay Ramon na parabang kasalanan niya ang nangyari. Dadalhin namin siya sa ospital. Walang bakas ng pagkagulat o pagmamadali sa mukha ni Ramon. Tumingin siya sa mga mata ni Lika, isang tinging kalmado na lalong ikinainis nito. Yes, Maam, sagot niya, at mahinahon siyang tumalikod para sundin ang utos. Habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang mahinang bulong ni Clara kay Lika, Ate, wag na. Okay lang ako. Isang maliit na galos lang.
Huwag mo nang pagalitan si Kuya Mon. Napangisi si Ramon nang hindi niya namamalayan. Magaling. Napakagaling na artista. Kinagabihan, nang ang buong mansyon ay muling binalot ng mabigat na katahimikan, lumabas si Ramon sa hardin. Kinuha niya ang isang luma at simpleng cellphone mula sa kanyang bulsa, isang teleponong iba sa ginagamit niya sa araw-araw. Nag-dial siya ng isang numero mula sa memorya. Pagkatapos ng ilang ring, may sumagot. Tol, napatawag ka, sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses mula sa kanyang nakaraang buhay. Tumingin si Ramon sa bintana ng kwarto ni Lika kung saan may kaunting liwanag. Tol, may ipapatingin lang sana ako, sabi ni Ramon, ang boses ay mababa at seryoso. Isang pamilya. Sino? Nagpaos si Ramon sandali, tinitimbang ang kanyang mga susunod na salita. Pamilyang Dimalanta. Yung mga taga-alabang. Tingnan mo kung may anumang kakaiba. Kahit ano. Kahit gaano kaliit. Ang bawat araw kasama si Ramon de Villa ay isang pagsubok sa pasensya ni Lika. Ang presensya nito ay parang isang maliit na batong nakasingit sa kanyang sapatos, isang palagi ang abala na hindi niya maalis. Sa loob ng isang linggo, naging anino niya ito. Tahimik, mapagmasid at nakakainis na kalmado. Kahit anong init ng ulo ang ipakita niya, ang isinasagot lang nito ay isang magalang na TS, maamti o isang simpleng tango. Ang katahimikan nito ang pinakakinaiinisan niya. Pakiramdam niya, sa likod ng mga matang iyon, hinuhusgahan siya, sinusuri ang bawat galaw niya. At iyon ay isang bagay na hindi niya matanggap. Ngunit ang araw na iyon ay magiging iba. Ate, pwede ba tayong dumaan sa flower shop sa labas ng village? Pakiusap ni Clara habang papasakay sila sa sasakyan. Gusto kong bumili ng bagong bulaklak para sa kwarto ko. Tumingin si Lika sa kapatid. Mukha itong masigla ngayon at ayaw niyang sirain ang magandang mood nito. CJ. Pero sandali lang tayo. Bumaling siya kay Ramon na nasa driver's seat na. Sa Serenity Blooms. Alam mo ba iyon? Opo, maam, sagot ni Ramon, ang mga mata ay nakatingin sa rearview mirror, sumasalamin sa imahe ni Lika. Naging maayos ang biyahe sa loob ng village. Payapa ang paligid, ang mga puno ay nagbibigay lilim sa malinis na kalsada. Ngunit paglabas nila sa pangunahing highway, doon nagsimulang magbago ang lahat. Kailangan nilang bumagal dahil sa papalapit na traffic light. Tinapakan niya ang preno. Wala. Dinidiinan niya ulit. Wala pa rin. Ang pedal ay lumubog sa sahig na parang isang basang espongha, walang anumang pagtutol, walang anumang epekto. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang sikmura. Ramon, sabi niya, ang boses ay mababa ngunit puno ng biglaang tensyon. Maam. Walang preno, sabi niya, sinusubukang ipump ang pedal, umaasang may kakapitan pa. Wala. Bumibilis ang takbo nila, papalapit sa isang intersection na puno ng mga sasakyan. Clara, kumapit ka ng mahigpit, sigaw ni Lika, ang kanyang profesional na kasanayan ay biglang bumalik. Ang takot ay nandoon, ngunit itinulak niya ito sa isang sulok. Kailangan niyang kumilos. Narinig niya ang pagsinghap ni Clara sa likod, isang tunog ng purong takot. Sa isang iglap, nakita ni Lika ang lahat ng posibleng mangyari, ang pagbangga, ang tunog ng nayuyuping metal, ang mga basag na salamin. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ibaba mo ang handbrake. Dahan-dahan, utos niya kay Ramon. Walang pag-aatubili, sinunod siya nito. Narinig niya ang tunog ng handbrake habang hinihila ito. Bahagyang bumagal ang sasakyan, ngunit hindi sapat. Kailangan nating idikit sa barrier, sabi ni Ramon, ang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan, isang bagay na lalong nagpakaba kay Lika. Sa kanan. Mas kakaunti ang sasakyan. Tumango si Lika. Gawin mo. Dahan-dahang iniliko ni Ramon ang manibela. Nagdasal si Lika. Ang tunog ng metal na kumikiskis sa sementadong harang ay nakabibingi. Ang sasakyan ay yumanig ng malakas. Isang nakakatakot na sayaw ng metal at semento. Narinig niya ang pagtili ni Clara, isang tunog na tumago sa kanyang puso na parang isang punyal. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggang ilang segundo, huminto ang sasakyan. Katahimikan. Tanging ang nanginginig na paghinga nilang tatlo ang maririnig. Clara. Okay ka lang?
Agad na lumingon si Lika, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang kapatid, namumutla at nanginginig, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Umiiyak ito ng walang tunog. Walang pag-aalinlangan, kinalas ni Lika ang kanyang seatbelt at yumakap sa likod para yakapin ito. Leve, tapos na. Ligtas tayo. Ligtas ka. Hinawakan niya si Clara ng mahigpit, naramdaman niya ang panginginig nito. Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam sa nasirang sasakyan o sa posibleng investigasyon. Ang tanging mahalaga ay ang kapatid niyang ligtas sa kanyang mga bisig. Nang bumalik sila sa mansyon sakay ng ibang sasakyan na ipinadala, si Doña Esmeralda ay naghihintay sa kanila sa may pinto, ang mukha ay puti na parang papel. Diyos ko! Anong nangyari? Sinalubong niya si Clara, ang pag-aalala ay umaapaw. Pinutol ang preno, maam, sagot ni Ramon direkta at walang paligoy. Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang sala. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pagtatangka. Ang takot sa mga mata ni Doña Esmeralda ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, desisyon. Tumingin ito kay Lika pagkatapos ay kay Ramon. Sa opisina ko. Ngayon din, utos nito, ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Sa loob ng opisina, pagkatapos masigurong nagpapahinga na si Clara, hinarap sila ng Donya. Hindi na ito biro, sabi ni Doña Esmeralda, nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa kanyang mesa. Hindi ko na isusugal ang buhay ng anak ko. Tumingin ito kay Lika. Kaya ko siya kinuha, Lika. Hindi lang siya basta driver. Dati siyang pulis. Natigilan si Lika. Isang pulis? Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat, ang mapagmasid na mga mata, ang kahinahunan sa panganib, ang otoridad sa boses nito. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Naglihim ang kanyang ina. Hindi ko siya kailangan, maam, protesta ni Lika, ang boses ay tumaas. Kaya kong protektahan si Clara. Trabaho ko yan. Hindi mo kaya nang mag-isa. At napatunayan na yan ngayon, ganti ni Doña Esmeralda, ang boses ay basag. Simula ngayon, si Ramon ay hindi mo lang driver. Partner mo siya. Makikinig ka sa kanya at makikinig siya sa iyo. Magtutulungan kayo. Maliwanag. Tumingin si Lika kay Ramon, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya. Nakatayo lang ito roon, ang mukha ay seryoso pa rin, hindi natitinag ng kanilang sigawan. Gusto mo man o hindi, sabi ni Ramon, ang boses ay hindi malakas pero mabigat, nakatingin diretso sa mga mata ni Lika, kailangan nating protektahan si Clara. Walang nagawa si Lika kundi tumahimik. Natalo siya. Kinagabihan, habang minamaneho ni Ramon ang isa pang sasakyan para ihatid si Lika pabalik sa kanyang sariling maliit na bahay sa labas ng village, ang tensyon sa loob ay halos nahihipo. Hindi nagsalita si Lika. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, ang isip ay gulong-gulo. Nang ihinto ni Ramon ang sasakyan sa tapat ng gate niya, napasulyap si Lika sa rearview mirror. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon, pagod at bigo. At sa likod, sa backseat kung saan nakaupo si Clara kanina, may isang bagay na kumislap. Ang cellphone ni Clara. Naiwan nito. Akmang magsasalita si Lika para sabihin ito kay Ramon, nang bigla siyang maalerto sa isa pang refleksyon sa rearview mirror. Ang sasakyan ni Clara ay nasa likod nila, minamaneho ng isa pang driver ng pamilya. Nasa loob si Clara. At sa isang saglit na iyon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, habang inaakala ni Clara na walang sinumang nakatingin, nakita ni Lika ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang maliit, halos hindi mahahalata na ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. Mabilis na napawi ang ngiti, napalitan ng karaniwang mahinhing ekspresyon. Pero nakita ni Lika. Sigurado siyang nakita niya. O guni-guni niya lang ba iyon, dala ng pagod at stress? Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang puso, isang bagay na nakakatakot at hindi niya maintindihan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng maingat na sayaw sa pagitan ni Lika at Ramon. Ang utos ni Doña Esmeralda ay malinaw, kaya wala silang pagpipilian kundi ang magtrabaho ng magkasama. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay maninipis na yelo, isang maling galaw lang at ito'y mababasag. Gabi-gabi, pagkatapos matiyak na ligtas na si Clara sa kanyang kwarto, magkasama nilang iniikot ang buong perimeter ng mansyon.
Para kay Lika, ito ay isang standard operating procedure. Para kay Ramon, ito ay isang pagkakataon para mag-obserba. Isang gabi, habang naglalakad sila sa madilim na bahagi ng hardin, ang tanging liwanag lang ay nagmumula sa buwan, hindi sinasadyang natapakan ni Lika ang isang nakausling ugat ng puno. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan, na laging tuwid at kontrolado, ay biglang bumigay. Inaasahan na niya ang pagbagsak sa mamasa-masang damuhan. Ngunit sa halip, isang malakas na braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang baywang, hinila siya pabalik at pinigilan ang kanyang pagbagsak. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Sa isang iglap, ang likod niya ay nakasandal sa matigas na dibdib ni Ramon. Ang kamay nito ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa kanyang baywang. Naramdaman niya ang hininga nito sa kanyang buhok. Ang pamilyar na amoy nito, isang pinaghalong sabon at banayad na pabango, ay biglang pumuno sa kanyang pang-amoy. Natigilan si Lika. Ang puso niya, nakaraniwang kalmado at disiplinado, ay biglang tumibok ng malakas. Para itong isang dayuhang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga mata ni Ramon na hindi na kasing talim ng dati. Mayroon itong kakaibang lalim, isang uri ng pag-aalala na hindi niya pa nakikita rito. Okay ka lang, ma'am, tanong ni Ramon, ang boses ay mas mababa at mas magaspang kaysa sa karaniwan. Hindi agad nakasagot si Lika. Pakiramdam niya ay nawala ang kanyang boses. Tumango na lang siya. Mabilis siyang kumawala sa pagkakahawak nito at humakbang palayo, inaayos ang kanyang sarili, pilit na ibinabalik ang kanyang propesyonal na anyo. Salamat, sabi niya, at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang sarili niyang mautal. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nagbago na. Ang katahimikan ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang kamalayan sa isa't isa na hindi pa nila naramdaman noon. Alam mo, biglang nagsalita si Ramon, binasag ang katahimikan. Dati may kasama akong laging nadadapa sa dilim. Partner ko. Sabi niya, malas daw siya. Napasulyap si Lika sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi ito ng kahit anong personal. Anong nangyari sa partner mo? Tanong niya, hindi napigilan ang sarili. Tumingin si Ramon sa malayo, ang mga mata ay tila naglalakbay sa isang malayong alaala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naiwan siya sa dilim. Dahil sa isang pagkakamali ko. Isang bigat ang biglang naramdaman ni Lika sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi para sa kanya, kundi para sa lalaking naglalakad sa tabi niya. Nakita niya, sa isang saglit, ang bigat na dinadala nito sa likod ng kanyang kalmadong panlabas. Hindi lahat ng bagay kontrolado natin, sabi ni Lika, ang sarili niyang mga salita ay nagulat sa kanya. Minsan, kahit anong gawin nating pag-iingat, may mga bagay pa ring hindi inaasahan. Tumingin si Ramon sa kanya, isang bagong uri ng pagtingin ang nasa mga mata nito, isang pagkilala, isang pag-unawa. Siguro nga, sabi nito. Sa unang pagkakataon, hindi sila si bodyguard de Malanta at driver de Villa. Sila ay si Lika at Simon lang, dalawang taong may kanya-kanyang pasanin, na naglalakad sa ilalim ng buwan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lika, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya nagagawa. Ngunit hindi nila alam, mula sa bintana ng kanyang silid-tulugan sa ikalawang palapag, may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanila. Nakita ni Clara ang lahat. Ang pagkakadapa ni Lika. Ang mabilis na pagsalo ni Ramon. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Ang kanilang pag-uusap. At ang pinakamasakit sa lahat, ang ngiti sa mga labi ng kanyang ate Lika, isang ngiti na hindi kailanman para sa kanya. Isang pamilyar na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Selos. Isang uri ng selos na nakakapasong at mapanira. Si Lika ay sa kanya. Ang atensyon ni Lika, ang proteksyon nito, ang buong pagkatao nito, ay dapat para lamang sa kanya. At si Ramon ang lalaking ito ay isang magnanakaw. Ninanakaw niya ang tanging bagay na pag-aari niya sa mundong ito. Kinuyom niya ang kanyang mga palad, ang mga kuko niya ay bumaon sa malambot na balat. Ang kanyang mukha, na laging mukhang mahinhin at inosente, ay nabalot ng isang madilim na anino. Hindi niya ito papayagan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang paraan para ipaalala kay Lika kung sino ang dapat nitong protektahan.
Isang paraan para paalisin si Ramon sa kanilang buhay, magpakailanman. Kinabukasan, ang masayang huni ng mga ibon ang gumising kay Lika. Gumaan ang kanyang pakiramdam, isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Ngunit ang magandang umaga ay hindi nagtagal. Pagbaba niya, sinalubong siya ng isang umiiyak na kasambahay. Ma'am Lika. Si Bruno po. Si Bruno. Ang puso ni Lika ay tila tumigil sa pagtibok. Si Bruno, ang kanyang golden retriever, ang tanging nilalang na nakakakita sa kanyang kahinaan, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kulungan nito sa likod bahay. At doon niya ito nakita. Nakahandusay sa sahig, humihinga ng mababaw, may bula sa bibig. Ang kanyang malusog at masiglang aso ay tila unti-unting binabawian ng buhay. Bruno, sigaw niya, ang boses ay basag. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang alaga, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Anong nangyari sa kanya? Dumating ang veterinarian makalipas ang ilang minuto. Pagkatapos suriin ang aso, ang mukha nito ay naging seryoso. Tumingin ito kay Lika. I'm sorry, Miss Di Malanta. Pero base sa mga sintomas, malaki ang posibilidad na siya ay nalason. Ang mga salita ng veterinaryo ay tumusok sa puso ni Lika na parang mga bubog. Nalason. Hindi ito sakit. Hindi ito katandaan. Isang tao ang gumawa nito kay Bruno. Ang kalungkutan niya ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Sino ang gagawa ng ganitong kalupitan? Habang si Lika ay nakaluhod pa rin sa tabi ng kanyang humihinang aso, naramdaman niya ang presensya ni Ramon sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita, ngunit ang katahimikan nito ay tila mas mabigat kaysa sa anumang salita. Iwanan mo ako, sabi ni Lika, ang boses ay mahina ngunit puno ng sakit. Hindi sumunod si Ramon. Sa halip, lumuhod din ito, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang suporta nito. Tumingin ito sa paligid ng kulungan, ang mga mata nito ay bumalik sa dati, matalas, analytical, ang mga mata ng isang pulis. Sino ang huling nagpakain sa kanya kagabi? Tanong ni Ramon, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang hardinero. Pero maaga siyang umuwi. Ako ang nagbigay ng tubig, sagot ni Lika, ang isip ay blanko. May mga bago bang halaman na itinanim dito kamakailan? Hindi ko alam. Ano ba ang pakialam mo sa mga halaman? Sigaw ni Lika, ibinubuhos ang kanyang sama ng loob sa kanya. Hindi na tinag si Ramon. Tumayo ito at lumakad patungo sa isang bahagi ng hardin, malapit sa pader na naghihiwalay sa property mula sa katabing bakanting lot. May tinitingnan itong isang partikular na halaman na may matingkad na berdeng dahon at maliliit na pulang bunga. Kumuha ito ng panyo mula sa bulsa at maingat na pumitas ng isang dahon. Bumalik ito kay Lika. Ito ay oleander. Maganda, pero bawat parte nito, mula ugat hanggang bulaklak, ay nakakalason. Isang dahon lang nito, kapag nakain ng aso, ay sapat na para patayin siya. Nanlaki ang mga mata ni Lika. Tumingin siya sa halaman. Hindi yan galing sa hardin natin. Walang ganyang halaman dito. Tama ka, sabi ni Ramon. Pero tingnan mo. Itinuro nito ang pader. Sa kabilang bakod, sa bakanting lot, puno ng ganitong halaman. At dito itinuro nito ang lupa sa ilalim ng halaman sa kanilang hardin. Sariwa pa ang lupa. Kakatanim lang nito. May isang taong kumuha nito mula sa labas at itinanim dito. Isang taong nasa loob ng bahay. Ang ibig sabihin ni Ramon ay malinaw. Isang tao sa loob ng mansyon ang may pakana nito. Isang malamig na takot ang dumaloy sa mga ugat ni Lika, mas malamig pa kaysa sa kanyang kalungkutan. Ang hardinero bulong niya. Umiling si Ramon. Umuwi siya bago magdilim. Nakita ko siya. At ang halaman, mukhang itinanim lang kaninang madaling araw. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Lika. Sino pa ang may access sa buong bahay sa mga oras na iyon? Sino ang nakakaalam kung gaano mo kamahal si Bruno? Hindi kailangang sabihin ni Ramon ang pangalan. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakasakal. Clara. Ngunit ang isip ni Lika ay agad na itinaboy ang ideyang iyon. Impossible. Si Clara ay mahina, mabait. Hindi nito kayang saktan kahit isang langgam. Hindi, mariing sabi ni Lika.
hindi niya magagawa iyon. Lika, isipin mo, pilit ni Ramon, ang boses ay masidhi. Ang mga aksidente. Ang pagkahulog sa hagdan. Ang preno ng sasakyan. At ngayon ito. Hindi ba't nangyayari ang lahat ng ito kapag nararamdaman niyang napapalapit tayo sa isa't isa? Tumigil ka na, sigaw ni Lika, tumatayo at humaharap kay Ramon. Ang sakit ng pagkawala ni Bruno at ang laso ng hinala ni Ramon ay masyadong mabigat. Nagsiselos ka lang dahil hindi ka pinagkakatiwalaan ni Donya. Kaya sinisiraan mo ang kapatid ko. Gusto mong palabasin na siya ang masama para ikaw ang maging bayani. Hindi yan totoo at alam mo yan, ganti ni Ramon, ang kalmadong maskara ay unang beses na nabasag. Binubulag ka ng pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo makita ang katotohanan kahit nasa harap mo na. Ang katotohanan? Ang katotohanan ay isa kang estranghero na bigla na lang pumasok sa buhay namin at sinisira ang lahat. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang kapatid ko. Ang kanilang sigawan ay umalinggaw sa tahimik na hardin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang maliit na boses ang narinig nila. Ay ate. Kuya Mon. Anong nangyayari? Si Clara. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina, nakasuot ng puting bestida, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at takot. Ang mga mata nito ay namumugto, tila kagigising lang mula sa pag-iyak. Tumingin ito kay Bruno na nakahandusay at isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Oh, Bruno di. Sabi nito, tumakbo palapit at lumuhod sa tabi ni Lika. Anong nangyari sa kanya? Ang pagdating ni Clara ang nagsilbing huling patak ng lason sa isip ni Lika. Nakita niya ang kapatid, ang dalisay na kalungkutan sa mukha nito. Paano niya nagawang pagdudahan ito kahit sandali lang? Kinain siya ng galit. Galit sa sarili niya. Galit kay Ramon. Sinabi niyang ikaw ang may gawa nito, sabi ni Lika kay Clara, ang boses ay nanginginig sa galit habang nakaturo kay Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Clara, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Tumingin ito kay Ramon. Bakit niyo naman iisipin yon, Kuya Mon? Mahal ko si Bruno di. Huwag mo na siyang kausapin, Clara, sabi ni Lika, hinila palayo ang kapatid. Pagkatapos ay humarap siya kay Ramon, ang mga mata ay puno ng yelo. Narinig mo siya. Umalis ka. Tumayo si Ramon, ang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya at pagkatalo. Tumingin siya kay Lika, isang huling, desperadong pagtingin. Isang araw, makikita mo rin ang katotohanan, sabi ni Ramon, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Pagkasabi noon, tumalikod ito at naglakad palayo, iniwan si Lika kasama ang namamatay niyang aso at ang kapatid niyang umiiyak sa kanyang balikat. Habang nakatingin si Lika sa papalayong likod ni Ramon, isang parte ng puso niya ang sumisigaw na mali siya. Ngunit ang tinig na iyon ay mahina, nalunod ng kanyang tungkulin at ng nakalalasong pagmamahal niya para kay Clara. Ang mga salita ni Lika ay tumatak sa isip ni Ramon na parang isang mainit na bakal. Umalis ka. Ang pagtataboy na iyon, na puno ng galit at pagkakanulo, ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ngunit sa likod ng sakit, ang kanyang instinct bilang isang investigador ay sumisigaw. May mali. Isang napakalaking mali. At hindi niya maaaring talikuran ito, kahit pa iyon ang gusto ni Lika. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang driver, ngunit mayroon ng isang malaking pader sa pagitan nila ni Lika. Hindi na siya nito kinakausap maliban kung kinakailangan. Ang mga gabi ng pag-ikot sa hardin ay naging isang tahimik at malconstabulary na ritual. Ngunit sa bawat segundong hindi siya pinapansin ni Lika, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang humanap ng ebidensya. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Lika. Ang susi, alam niya, ay nasa nakaraan ng pamilya. At ang nakaraang iyon ay nakakandado sa loob ng opisina ng yumaong si Don Ricardo de Malanta, ang asawa ni Doña Esmeralda. Ang kwartong iyon ay hindi na binubuksan, isang dambana sa alaala ng patriarka ng pamilya. Isang gabi, nang ang buong bahay ay mahimbing na natutulog, ikinasa ni Ramon ang kanyang plano. Gamit ang isang set ng maliliit na gamit na matagal na niyang hindi nagagamit, maingat niyang binuksan ang lock ng pinto ng opisina. Ang isang mahinang key-click ay ang tanging tunog sa katahimikan. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang amoy ng alikabok at mga lumang libro ang sumalubong sa kanya.
Ang lahat ay nasa ayos, tila hindi ginalaw sa loob ng maraming taon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang binuksan niya ang isang maliit na flashlight. Hindi siya naghahanap ng kung ano lang. Naghahanap siya ng isang bagay na hindi dapat makita. Isang bagay na itinatago. Sinimulan niyang suriin ang mga libro sa estante, ang mga drawer ng malaking lamis ang gawa sa Nara.